Ngayon, topic natin mga ka-native ay kung paano nga ba kikita dito sa pag-aalaga ng manok. So, ilang taon na ako nagmamanok, no? Nagsimula ako 2019, December yon. Yan. Pero, nagtuloy-tuloy na nung pagka-pandemic, no? Kasi nga nawala ako ng trabaho. At saka, hanggang sa ngayon, no, full-time pa rin tayo sa pagmamanok. Yan. So, masasuggest ko lang, no, magmanok lang ayon sa budget. Pero yung dapat bilhin mo, quality, no? Kapag sinabing quality, may presyo. So, pag ipunan mo lang yon yung manok na yun na may quality, yun, ituloy mo lang. Yan. So, yun yung anak ko, mahilig din sa manok. Sinasabi kong quality, no? Naka-base kung ano yung klase ng manok. At dapat din po may maintenance. So dito, kapag medyo ganito nakalaki, yan, nabibigay na po kami ng vitamina. Ginagamit ko yung vitamina ay yung may mga yung B-complex. Yan, sa pagturok po, no? Yan, wala pong karayom, no? Kasi nga demonstration lang. So dapat kapag palapit mo dito, yan. So ito yung picture ng manok, ito yung buto, yan. 1 inch mula sa pinaka-corner itong dulo. Yan, parang tatsulok na siya. Para ito, yan, yung corner na yan. Yan, tapos kapag mula dito 1 inch, yan, 1 inch. So 1 inch din mula dito sa pataas. Yan. So dito siya. Iturok mo yan, pag ganyan, no, parang 45 degrees. Pag turok mo, yan, kapag ganito kalaki, nasa mga 0.3 to 0.5. Yan, depende sa inyong manok. Kapag may kalakihang manok, yan, gagamit tayo ng mas like 0.7 or 1 ml, no? Lalo na sa mga giants. So, napaka-importante nito para mas gumanda lalo yung mga manok natin. Laki ng ugat nila. Kapag malaki po yung ugat ng manok natin, mas mabilis yung pagdaloy ng dugo ng manok natin. Kaya napapansin nyo sa ibang manok, napakapula po ng mukha nila, no? Kasi nga maganda yung kanilang size ng kanilang ugat. Ganoon po yun, malakas kumain, nakatulong po yung B-complex. So yun yung pinaka magandang vitamins para sa akin sa mga manok ko. Yan, no? Kasi nga mas nakakatipid ako kapag ganun yung ginamit natin, yung turok talaga na vitamins. So how many years na experimentuhan natin, pinaka the best talaga turok. Yun yung pinaka the best para sa akin. Maganda yung dulot sa manok, maganda yung epekto sa manok, and maganda yung performance ng manok natin. Malakas kumain, and kapag malakas kumain, maganda yung panunaw, mas madami silang production. Yun yung napapansin ko, no? Yan. So, usapang quality naman tayo. About quality na sila sabi ko, quality kasi dapat, kasi kapag quality, madami yung bibili. Kapag walang quality yung pinapadami mo, marami din siyang hindi quality na mapapalabas. Yung pangit doon ay marami kang ikakal. So, kapag quality kasi yung pinag-uusapan, halos quality na rin yung lalabas. Kasi nga, sinelect na niya ng mga breeder, no? Sinelect na namin yan na para ma-continue yung quality yung napapalabas nila. So, select the best, i-select mo yung quality para sa inyong mga materyales. Yan. About naman din po, kikita ka kasi, no, kasi kapag quality, daming bibili, no, daming nagagandahan sa mga alaga ninyo. And yung quality ng manok, masisira yan kung halimbawa wala ding quality pabahay, no. Ito yung nakita kong magandang pabahay sa mga manok natin. Naka-cage sila. Mas maganda yung similya. Kasi nga napakabihib ng mga heritage chickens or kahit anumang mga klaseng manok ninyo, kapag isa lang yung lalaki tapos may mga babae na 3, 5, yan yung pinaka the best na pag-iitlog sa kanila. Kasi kapag sobrang dami ding babae, yung magiging problema niyan, marami siyang, yung lalaki marami siyang imimate na babae. Yung problema nun, malaki yung chance na may mga baog. Unlike sa konti lang yung babae, konti lang yung pakakainin mo, no? At the same time, mas maganda yung similya, no? Kasi nga konti lang yung mga babae niya. Ganun po 'yun.
So dito din sa mga breeders namin, yung about sa pagturok, napaka-importante nun. Kasi nga every 15 days kaming nag-schedule para sa pangturok namin. Dahil nga kapag maganda kumain, pulang-pula yung mukha ng mga breeders namin, mas maganda yung kanilang pangingitlog. Kasi nga ibig sabihin nun, healthy po yung ating mga alaga. Yan. So sa ganung paraan, syempre kikita ka. And about naman sa ano ngayon, halimbawa man lang may makilala kayo, no? Halimbawa wala kayong social media pero may makilala kayo, nakita nila na maganda yung manok ninyo, maganda yung manukan ninyo, malinis, no? Importante din dito kalinisan kasi nga kapag malinis, syempre walang gaanong sakit yung mga alaga natin. Kapag walang sakit, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy yung pagiging healthy nila. Tuloy-tuloy yung healthy production nila. Yan. At syempre, magandang pakain. Feeds, napaka-importante. Kasi nga, sa feeds po talaga, yung main na binibigay natin sa mga manok natin para po gumanda yung kanilang produksyon. Yan. Napapansin nyo, kunin natin itong Black Australorp natin. So ito mga Black Australorp natin, konti na lang to kasi nga sabi ko nga select the best. May mga may napapalabas yung mga manok natin na ayaw natin. Kapag meron napapalabas na ayaw natin, dapat ikal na yon, no? Meaning sa kal po ay i-out natin siya sa breeding materials natin. Yung linya, yung lumalabas na ganoon, putulin na sa maaga pa lang, no? Kasi nga kapag naparami natin yon, mas marami yung ikakal natin. Ito. So ito yung Black Australorp natin. Yan. So sa Black Australorp natin, isa sa pagkakalko dito ay kapag siyempre sa tagal-tagal na ng panahon, no, marami ng mga nagbi-breed kasi nga ito production type lang to. Yung Black Australorp ko, yan, kinakal ko yung mga may lumalabas na ibang kulay. Gusto ko black lang talaga. Yan, kasi nga sa ilang taon na pagbi-breed, no, same din po sa ibang klaseng manok, may nami-mix na, no, lalo na yung mga breeder na chop suey. Yan, kapag nakakuha ka doon, no, posibleng magkaroon sila ng umiiba yung kulay ng Black Australorp. So dito, syempre para makapagpalabas tayo ng puro, no, ito sineselect natin, kinakal natin. Ito purong-puro na talaga to. Ito mga babae natin purong-puro na. Kasi nga black na yan, ilang generations na sila na lang, no. Mga 4 to 5 generations, no. Masasabi natin puro na yung isang manok, no, puro na yung kanyang dugo. Yan. Kapag sila na lang, wala nang ini-insert, no, wala nang ini-infuse na bloodline. So ganun po 'yun. Dito sa amin papuro lang, no. Sa papuro, may lumalabas na maliliit kasi nga kapag nagpapupuro po tayo, nag-i-inbreed tayo. So kapag ganun man lang, kapag yung ano na 'yon, inbreeding na ginagamit natin, for 4 to 5 generation, magiging puro na siya. And that is the time na mag-infuse na tayo ng ibang bloodline, no? Yung bloodline na ginagamit ko for infusing sa mga next projects natin ay show type na para mas mapaganda yung production type natin. No, mas in-upgrade natin pero same pa rin yung presyo. Yan, ganun po 'yon. So, talagang quality sa quality. 'Yon. Ako naman nakita nyo dati, nagsimula ako kasi nga low budget lang tayo. Dati pang karne-karne lang, no. So ngayon kasi materialist na yung ano natin, yung goal natin. Kaya ganito na yung setup natin, no. So halimbawa man lang may mga projects tayo soon for meat production, alam natin yung materialist natin, no, mga materialist natin pag kinrossbreed natin, yun magbibigay sa atin ng magandang production, no. Kasi nga from selection sa breeder, no, tapos gumawa tayo ng meat production. Halimbawa, gumawa tayo ng may umorder sa atin na pangkarne na adobo, no, or pang tinola. Pwede siyang gusto niyang bumili ng mga upgraded native chicken. Yan, yung ibabangga ko doon, yan Black Australorp, yan sa darag native chicken, no. Kung gusto niya naman pulang manok na masarap, darag at saka Rhode Island Red. Yan. Yun yung mga kukunin natin. So sa darag ko naman, papagitan natin, no. Ito mga halos same lang naman yan yung selections natin. Sinelect natin yan by weight, sa muka, sa balahibo, sa kulay ng balahibo, no.
talagang sinelect natin yung mabuti nating mga breeders. And yung mga breeders natin, nagpapahinga sila kapag may nakita tayo dito na medyo weak. Yan, free range natin yan sila. Yan, para makapagpahinga sila sa range. Yan. So, itong darag natin, ito yung magpapasarap, no, sa mga meat productions natin, no. Isa nga itong darag natin, authentic na authentic from darag ni Chan Chan. So si darag ni Chan Chan mismo yung ship nito. Yan. May isa lang akong inad na another bloodline, no, para hindi po sila ma-inbreed. Alam naman na kapag makita mo yung purong darag talaga, ganito yung itsura. Yan. Napaka ganda ng darag native chicken. Yan. No? Napakaganda ng itsura nito. So ganito yung kulay ng mata niya, hindi po yun pulang-pula. Yan. Ito tinuturukan namin to, no, na hindi pulang-pula yung mata niya, no? Kasi nga native talaga siya. Native sa Visayas itong manok na to. So ito yung magpapasarap sa mga ano namin, sa mga i-cross naming mga meat productions, no? Upgrade native chicken. So kapag purong ganito, napakagaan, no? Hindi siya yung lalaki pwede siyang ibenta as puro na pangkarne, pero yung babae napakagaan po, no? So ito pang upgrade lang siya, ma-advise ko lang dito sa lugar namin. Pero depende naman yan sa lugar kasi merong iba talaga na tumatangkilik ng purong darag. So dito sa lugar namin, konti lang yung makakaya ng ganitong presyo. So kapag halimbawa nagbenta tayo ng 250 pesos per kilo, mas suggest ko, i-upgrade natin lang yung darag. Kapag ito po, pinapapuro natin na binenta for meat production, lugi tayo, matagal bumigat, no? Lalo na yung babae. It takes how many months? Siguro mga 4 to 6 months, no, bago natin ma-achieve yung target nating timbang para sa kanila. Unlike sa kapag in-upgrade natin to, mas bibilis silang lumaki. No, lalo na kapag premium feeds yung ginamit natin. Yung premium feeds na ginamit natin, yung nakapack at mas mamahalin, mas mataas yung protein content. So, yun lang naman yung mga gusto kong sabihin. Quality dapat, at saka vitamins, pagkain, malinis na area, malinis na tubig palagi, 3 times a day, no? Kasi nga para mas ma-maintain natin yung quality ng ating mga alagang manok. So, yun lang po, no? Kapag quality, yan, i-post mo lang sa Facebook, or kapag may quality kang manok, may pumunta sa inyo na buyer, yan, maging chismis na yan, na maganda yung manok mo. At maraming dadagsa sa'yo. So, yun lang po mga ka-native. Maraming salamat. Kikita ka kapag quality yung inyong production.